Sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng kabundukan, may isang batang babae na nagngangalang Hana. Si Hana ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang masayahin at mabait na pagkatao, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may malaking pangarap na tila imposible niyang maabot ang maging isang tanyag na pintor. Ngunit ang kanilang pamilya ay napakahirap at walang sapat na pera para sa mga kagamitan at pag-aaral ng sining. Isang araw, habang naglalakad si Hana sa palayan, nakita niya ang isang matandang pari na nagngangalang Pariyoshi na nakaupo sa tabi ng isang batis. Si Pariyoshi ay kilala sa kanyang karunungan at magagandang payo. "Mahal na pari," sabi ni Hana, "paano ko po matutupad ang aking pangarap kung walang sapat na paraan?" Ngumiti si Pariyoshi at sinabing, "Sumama ka sa akin, Hana." Dinala niya si Hana sa isang lumang silid sa loob ng templo, kung saan mayroong maraming mga lumang kanbas at pintura. Ang mga bagay na ito ay matagal nang hindi nagagamit. Maaari mong gamitin ang mga ito upang simulan ang iyong paglalakbay. Nagtaka si Hana at nagtanong, "Ngunit paano po ako magiging tanyag na pintor kung ang aking mga gawa ay hindi makikita ng iba?" "Nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento," sabi ni Pariyoshi. "Noong ako'y bata pa, mayroon akong pangarap na maging isang dakilang manunulat. Ngunit sa aming kahirapan, walang sinuman ang maaaring magturo sa akin o magbigay ng mga kagamitan. Isang araw, nakilala ko ang isang matandang guro na nagsabi sa akin, ang tunay na sining ay hindi nangangailangan ng pagkilala mula sa iba. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pagnanasa at ang iyong puso sa paggawa nito." Napaisip si Hana at nagtanong, "Ano po ang nangyari sa inyo?" "Ipinagpatuloy ko ang aking pagsusulat, hindi para sa pagkilala, kundi para sa aking sariling kaligayahan. Sa huli, natagpuan ko ang kapayapaan at katuparan sa bawat salita na aking isinulat," sabi ni Pariyoshi. "Hana, simulan mo ang iyong sining para sa sarili mo, hindi para sa iba. Kapag puno ng puso ang iyong mga gawa, darating ang tamang panahon na makikilala rin ito." Sinimulan ni Hana ang kanyang paglikha gamit ang mga lumang kagamitan mula sa templo. Araw-araw, nagpipinta siya ng may buong puso at inspirasyon. Sa bawat brushstroke, naramdaman niya ang kaligayahan at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga obra ay napansin ng mga turista na bumibisita sa templo at nagustuhan ang kanyang mga likha. Isang araw, isang kilalang art curator ang nakapansin sa kanyang mga gawa at inalok siyang magkaroon ng exhibit sa lungsod. Ang kanyang mga obra ay hinangaan ng marami at si Hana ay naging tanyag na pintor. Ngunit sa kanyang puso, ang tunay na katuparan ay nahanap niya sa bawat araw na ginugol niya sa paglikha ng may pagmamahal at pag-asa. Maraming salamat sa panonood ng aming kwento. Kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Ang inyong suporta ay makakatulong sa amin upang makapag-produce pa ng maraming inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod na video.